Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po'y muling makapag-aral ng salita ng Diyos. At ang atin pong passage ay hahanguin po natin sa Marcos Kabanatang 1, talatang 21 hanggang 28. Magandang balita, Biblia Translation po tayo, pinagaling ang sinasapian ng masamang espiritu. Verse 21, nagpunta sila Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y subigaw, "Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumalabas sa kanya. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanong-tanungan sa isa't isa, paanong nangyari iyon? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin po ang mabuting balita ng atin pong binasa. At tayo po ngayon ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ito po ay isang refleksyon at pagninilay, evaluation, at may mapulot po tayong aral patungkol po dito sa Mark chapter 1, verse 21 hanggang 28. So actually po mga kapatid, ang atin pong paksa, pamamagatan po natin itong the authority of Jesus o yung authority ng atin pong Panginoon. Sa Book of Mark, ito po yung first miracle of Jesus in the Gospel of Mark, no? Bagamat ang first miracle ng Panginoon, yung turning water into wine, yung 123 gallons approximately na tinurn ng Panginoon from water into wine. So yun po yung first miracle accounted in the Bible. And yet, dito po kay Mark, sinimulan po ni Mark yung kanyang storya patungkol po sa atin pong Panginoon. Yung first miracle dito sa opening ng chapter 1 ng Book of Mark, ang miracle dito yung pagpapalayas ng masamang espiritu, no? Yung casting out demons, no? Pagpapalayas ng demonyo sa demon possessed, na kung saan ay nasaksihan po ito ng napakaraming tao at nagbigay po ito ng kamanghaan, no? Namanghaang marami. So going back, this is the first miracle of Jesus in the Gospel of Mark. But it doesn't necessarily mean na ito na po yung first miracle ng Panginoon. Kasi ang natatala po talagang miracle ng Lord is the turning water into wine. Okay? So ang pag-aaralan po natin dito, yung lesson po natin, yung teaching natin, number 1 is the authority in teaching. Meron pong authority yung pangangaral ng ating Panginoon. Meron pong authority. It was being compared. Kaya hindi naiwasan ng mga tao na ikumpara yung pangangaral ng Panginoon, no? Sa pangangaral ng mga tagapagturo ng kautusan. It was being compared, no? Di maiwasan, mga kapatid, na ikinumpara nila ang Panginoon sa mga pangangaral ng mga nagtuturo ng kautusan. So, ang example po dito ng authority ng Panginoon, kung naaalala nyo po yung Lion King, yung lion po kasi is the king of the jungle. Yan po ay pinuno ng kagubatan. Kaya pagka umatungal, no? Umatungal yung leon sa kagubatan, naririnig po yan ng halos lahat ng mga nasasakupan ng leon. So, lahat yan nanginginig sa takot. Alam nila, nandyan si Haring Leon. So, yung Lion King, no? So, everyone in the jungle listen like
Jesus even the demons in hell. Kagaya ng ang Panginoon, pag nagsalita siya, nagturo, nangaral, ay naririnig kahit ng mga demonyo sa impyerno. Kaya kung mapapansin po natin dito, kamangha-mangha naman na ang dami-daming pagkakataon na nangangaral ang mga tagapagturo ng kautusan, pero this time ay nagulat sila na merong nag-come forward na masamang espiritu at china-challenge niyang Panginoon. Sabi niya, naparito ka ba upang wasakin kami? So he is using plural, no? Kami or us, do you came here to destroy us? So binabanggit po ng masamang espiritu na hindi po siya nag-iisa, kundi marami siyang kasama. He is accompanied by the company of demons. Kaya nga po merong isang pagkakataon din na ang Panginoon ay nagpalayas din ng masamang espiritu at nagpakilala yung masamang espiritu. Ang pinakilala niya, ang pangalan niya ay Legion, no? Legion ibig sabihin a group of demons, no? Na pumuposes dun sa taong yon. So sa madaling salita, when Jesus teach, kapag ang Panginoon ay nagtuturo, nangangaral, naririnig siya ng mga demonyo, mga kapatid. Nagka-come out, nagka-come forward sila at hindi nila makontain yung mga aral ng atin pong Panginoon because it has an authority. Grabe yung kapangyarihan ng pagpapahayag ng atin pong Panginoon. Kaya nga po, minsan, maganda makita natin yung principle ng leon, yung principle of the lion. Minsan may nagtanong, sabi nung isang nagtanong, ano ang kaibahan ng leon at ng elepante? What is the difference between the elephant and the lion? No, bakit kahit ang mga elepante, ang mga zebra, ang mga baka, ang mga toro, takot sila si leon, no? Yung kahit ano pang hayop sa kagubatan, ng mga malalaking mammals na yan, natatakot sila sa leon. Minsan may nagtanong, no? Sabi nung sumagot, ang dahilan kung bakit sila natatakot ay dahil sa perspective ng leon. Ang perspective ng leon, no, ang kanyang iniisip, lahat ng hayop ay sakop niya at pwede niyang kainin, no? Ang instinct niya sa elepante, pagkain yun para sa kanya. Ang instinct ng elepante, kakainin siya ng leon, no? So, yun ang minsan nasa atin pa rin pong pananampalataya kung paano po natin pinaniniwalaan ang laban at hamon ng buhay. Even in the authority of Jesus. Alam niya na siya ay galing sa kataas-taasan. So, ganun din sa atin. Kung ang tingin natin ay hindi po tayo kabilang sa makapangyarihang Diyos, pwede tayong dayain ng masamang espiritu, no? Pero gamitin natin yung prinsipyo ng leon, no? Ang leon, ang isip niya, ang elepante, pagkain niya. While the elephant, ang kanyang kaisipan, siya ay kakainin ng leon. So, number 1 po yan, the authority in teaching. Jesus has an authority of teaching. Nagulat ang mga tao, namangha sila na merong kakaibang aral na kakaibang pangangaral na napakinggan sila, no? Merong kakaibang makapangyarihang pangangaral na sila ay napakinggan. So, ganun din kapag ang ating mga pangangaral ay sinasamahan ng kapangyarihan ng Diyos, ng authority. Remember that it is the Word of God, no? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan na po yan. Gamitin lang po natin para sa kalooban ng Diyos at hindi po tayo mabibigo. So, number 2, authority in words. Yung kapangyarihan ng kanyang salita. His word itself is powerful. Remember that sa Hebrew chapter 4 verse 12, for the word of God is quick and powerful. Ang salita daw po ng Diyos ay mabilis at makapangyarihan. So hindi po ito nahuhuli, sa anumang larangan ng buhay, palagi pong mangunguna ang salita ng Diyos. Kaya nga yung gospel, from the time of Jesus Christ na ipangaral
ang ebanghelyo, hindi po siya nagpahuli kailanman. Palagi siyang mangunguna sa lahat ng atin pong mga pangarap, sa atin pong mga hangarin, sa atin pong mga layunin, sa atin pong motibo. Palagi pong mauuna ang salita ng Diyos. Minsan iniisip ko po yan na bakit palaging ganun ka-fast, kabilis, no? Ay, by the way, nasa year of the past nga po pala tayo, no? Base sa paniniwala ng mundo, paniniwala ng daigdig, we're now in the year of the past, no? Parang gusto kong sabihin, kung this is the year of the past, dapat lalo nating maintindihan that this is the year of the Word of God. Bakit? Bakit this is the year of the Word of God? Because the Word of God is quick and powerful. Anong ibig sabihin yan? There was one time na nabasa po natin sa Bible that thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Remember that light travels, no? Faster, no? Napakatulin daw po ng liwanag mag-travel, no? So ibig sabihin, hindi mo pwedeng maunahan ng liwanag. Palagi kang uunahan ng liwanag. And that is the Word of God. There is authority in the words of God. So, merong kapangyarihan ng salita ng Diyos. Gamitin mo yung kapangyarihan na yan, sapagkat may kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Sabi niya, it can even change life. Kaya niyang magbago ng buhay ng tao. And then number 3, authority in deeds, no? Makikita po natin dito yung extraordinary power and authority that Jesus has over sickness. Walang sakit na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Walang lumpo na hindi niya kayang palakarin. Walang bulag na hindi kayang makakita. Kahit patay ay kayang buhayin ng kapangyarihan ng Panginoon. So, the extraordinary power and authority that Jesus has over sickness, disease, darkness, the demons, and even the sin. Kahit po sa ating mga kasalanan, there is an authority in Jesus. So kaya yung demon possess, na-identify niya agad. Na-identify niya that Jesus is the Holy One of God. Again, Jesus is the Holy One of God. Kung hindi mo kilala na si Jesus ang banal na mula sa Diyos, ay it's about time, no? Hindi pa huli ang lahat na makilala mo that Jesus, no, is the Holy One of God. Even the devils, even the demons in hell, alam nila na si Kristo ang banal na mula sa Diyos. Have you come to us to destroy us? So, naparito ka ba para wasakin kami? So, alam ng kaaway, alam ng diablo that they will be destroyed, no, in the proper time. Sa tamang panahon ay wawasakin ng Panginoon ang lahat ng gawa ng kaaway at kadiliman sa buhay ng tao. Sa buhay na sinira ng diablo ang relasyon ng tao at ng Diyos. So again, have you come to destroy us? I know who you are. Jesus cast out the demons. Why? Bakit sinabi ng Panginoon sa demonyo, tumahimik ka, lumayas ka, iwan mo siya? Bakit ganun? Sapagkat, because God owns this life. Walang ibang nagmamay-ari sa buhay na ito. No one must possess this life. Walang pwedeng mag-possess ng buhay natin o ng buhay ng bawat isa sa atin maliban sa may-ari nito. At ang may-ari niya ay walang iba kundi ang Panginoon. Kapatid, huwag kang magkakamali. Ang buhay mo at ang lahat ng meron kang ini-enjoy at tinatangkilik sa buhay mo, hindi mo pag-aari. Pag-aari ng Diyos. At kung yan ay pag-aari ng Diyos, wala tayo diyang karapatan, no, na hindi yan ibalik, ipagamit sa may-ari nito. Tenant lang tayo, no? Tayo ay mga steward, mga katiwala lang ng Panginoon. So wag natin hayaan na makalimutan na tayo po ay katiwala at hindi po tayo ang may-ari. So Jesus cast out the demons because God owns this life. Pinalayas niya yung naninirahan sa buhay natin, no? Pinalayas niya yung lahat ng nag-occupy ng buhay ng tao kasi ito ay kanyang sariling tahanan. Pag-aari niya po ito. So the result, people were amazed of Jesus' teaching na mangha ang tao sa aral ng atin pong Panginoon. So in conclusion, if we follow Jesus,
we can see and experience the authority and power of Christ. Again, if we follow Jesus, nung sumunod sila sa Panginoon, yung mga alagad sumunod sila sa Panginoon, nakakita nila ang himala at ang kapangyarihan ng ating Panginoon. And if we follow Jesus, He will silence the roar of our enemy. Napakarami pong kaaway sa buhay natin, mga kapatid. Even our own selves, even our past, no? Our past, mga kapatid, ay meron po yung sabihin na nating kapangyarihan laban sa atin. Pero if we follow Jesus, He will silence and roar. He will silence the roar of our enemy. So ang atin pong prayer this time, Lord Jesus, please come into my life. Save me from the power of darkness. Help me to follow you. I want to follow you with no turning back. Walang talikuran, Panginoon. Susunod ako sa iyo. So ang atin pong comment, please keep sharing our channel to others. Baka makatulong sa kanilang paghahanap ng katotohanan. And thank you once again. Thanks everyone. God bless and to God be the glory. Ito pong inyong kapatid na nakasama, Kuya Bong.